Isang magandang umaga mga kababayan. Good morning po sa ating mga viewers mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Ganun na rin ang ating mga viewers na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at panunood sa aking mumunting channel. Mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin ng impeachment kontra po kay Sara Duterte, ang ating Vice Presidente. Mga kababayan, parami ang nag-file ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Ibig pong sabihin, marami na po talaga ang kumbensido. Parami ang ating mga kababayan naniniwalang kailangan na pong matanggal sa pwesto ang ating Vice President. Dahil hindi na po tama, marami na po siyang mga nagawang hindi tama. At pinaniniwalaan pong hindi niya na po deserve ang magpatuloy bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Yan po ang maliwanag, mga kababayan. So, nung una, yung pong grupo nila, former Senator Leila de Lima, kasama ang Magdalo, etc. et al. Marami po sila. Yan po yung una. Akala po natin, yan lang. Yan lang po ang naglakas loob. Yan po ang alam natin. Pero hindi po nagtagal. Meron pa palang sumigonda. Meron pa pong nag-file ng second impeachment complaint versus the Vice President of the Philippines. Yan. Mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, shout out sa inyo, sa lahat po ng aking mga subscribers at mga followers. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel. Paki-like po ang aking mga videos and share to your friends and family members. Yan, mga kababayan, malapit na po ang Pasko. So, have you decided ang niyo pong pagkaing lulutuin for Noche Buena? Nakapag-decide na po kayo kung ano po yung masarap sa 24 o matutulog na lang po tayo? Anyway, mga kababayan, kung wala po tayong pambili, kung mahirap po ang buhay, well, as long as masaya ang ating pamilya, wala po tayong masamang karamdaman, ayos na po yun. Basta't sama-sama, okay na po yun. Kahit simpleng simpleng salo-salo or kahit walang salo-salo, itulog na lang natin, okay lang din. Ayos na po yan. Ang mahalaga, masaya at healthy. Yan po ang importante, mga kababayan. So ipagpatuloy ko po ang aking sinasabi kanina na meron pa pong sumigondang grupo na nag-file ng impeachment complaint versus Sara Duterte, ang ating Vice President. At yan po ang grupo, malaking grupo din po ito. Sila Congresswoman Franz Castro at kasama niya po dyan. Sila Arlene Brosas et al. Marami din po sila. I think kasama din nila si Attorney Nery Colmenares, mga kababayan. So yan. Yan, pangalawang grupo. I thought natapos na po or hanggang dun lang po ang number of impeachment complaint. Akala ko po, dalawa lang. Now, meron na naman pumangatlo. Mga kababayan, meron pong nag-file ng pangatlong impeachment complaint laban kay Sara Duterte, mga kababayan. At ito po ay binubuo ng mga clergies at grupo po ng mga abogado. At napag-alaman po natin na ang Union of Lawyers ay galing po sila ng Davao, mga kababayan. So, it is very ironic na galing pa po sa Davao ang mga complainants. Ibig po nitong sabihin,
even po yung mga residente ng Davao City or Davao Region ay talaga pong napuno na po sila at naniniwala po sila na dapat lang na matanggal na sa pwesto ang Vice President dahil sa mga patong-patong po na mga problema na idinulot nito, lalo na po sa paggamit ng pera ng bayan, lalo na po sa mga confidential funds at iba pa. Yan po ang pinaka mga kababayan. So marami po silang mga kaso, mga bribery, mga culpable violation of the Constitution, etc. etc. Sila po ay nanloko sa taong bayan. Nakita po natin na wala po sa kanilang honesty. May tinatago sa taong bayan. Ang opisina ng Vice President, ang opisina ng DepEd Secretary, gumawa po sila ng kalokohan, mga pamimeke bilang isang public servant, isang lingkod bayan. Dapat po na tayo'y honest. Dapat tayo'y mapagkakatiwalaan. Kaya dapat gumawa po tayo ng tama. At dapat meron pong transparency. Pero itong Office of the Vice President, matigas po. Matigas po sila. Wala pong transparency. Nagtatakipan sa isa't isa. At kitang-kita maliwanag mga kababayan na may itinatago sa publiko. Kaya dito pa lang nawala na po ang respeto natin sa Vice President at dapat lang na matanggal na po siya sa pwesto. Kapalmoks na lang po si Vice President Sara kung ayaw niya pong mag-step down. Manalo man siya o matalo sa Senado dahil puro nga mga kasama niya po, mga senador doon. Well, ang hatol ng taong bayan, siya po ay guilty sa pagnanakaw, malversation, graft and corruption. Yan, marami po mga paggamit na illegal sa confidential funds, pera ng bayan. Hatol ng taong bayan mga kababayan, she's guilty. Yan ang maliwanag. Tutukan po natin kung meron nga pong mangyayari dito po sa impeachment ni Sara Duterte. Tignan po natin, ito po ay magmumula sa lower house, sa mga kongresista. Titignan po natin yan. Kung hindi po ito magiging mabunga, well, sayang. Sayang na sayang lang ang efforts ng ating mga congressman. I hope na ang Pangulo hindi po makialam dito. Kung makialam man ang Pangulo, sana naman ang Pangulo ay papanig sa taong bayan para po ma-impeach at mapanagot ng Vice Presidente at mga kasamahang nanloko sa bayan. Mga kababayan, alam nyo, naisip ko, itong mga taga-Davao na mga lawyers, imbis na protektahan, imbis na ipagtanggol ang kanilang kababayan na Vice Presidente, sila pa po mismo ang nag-file ng pangatlong impeachment complaint. Ibig pong sabihin nito na even ang mga tao sa Davao ay napuno na rin na mga tao sa Davao. They don't condone, hindi po nila kinukonsinti ang maling gawain ng Vice President. Mga kababayan, ako po'y lubos na nagpapasalamat at sumasaludo, nagpupugay sa mga lawyers na taga Davao na nag-file po ng impeachment complaint versus kay Sara. Dahil alam ko naman na marami pong mga tao na kung taga Davao sila ay sumusuporta talaga. Talagang makikipagpatayan sila para lang ipagtanggol si VP Sara Duterte. Hindi ko po alam na may marami po pala mga taga Davao ang talagang galit na galit din at gusto po nila ng hustisya. Saludo po tayo sa mga taong taga Davao na may pagmamahal sa bayan at hindi po nila kinukonsinti ang mga maling nagawa ni Vice President Sara Duterte. Mabuhay po kayong lahat. Sa lahat po ng mga nag-file ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, kami po'y nagpapasalamat
lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo at ay inyo pong pinaglalaban kung ano ang tama at kung ano ang mabuti para sa lahat, para sa ating mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. In closing, sama-sama po tayo sa pag-iingay. Kailangan pong mapirmahan na. Kailangan po ng 106 signatories para po umakyat sa Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Mga kababayan, ipagdasal po natin na sana'y manaig ang kabutihan, sana'y manaig ang tama para sa bayan. Hanggang dito lang po muna mga kababayan ko ang ating maikling vlog. Sana po'y mag-iingat po tayo lagi. Again, Merry Christmas! Ho, ho, ho! Maraming pong salamat sa panunood.